Hello guys! Magandang araw po. Welcome back po ulit dito sa aking channel. For today's video, share ko po sa inyo yung aking personal experience na mag-experiment ako kay Maya Easy Credit. Kung paano nga ba tumaas yung offer ni Maya Easy Credit. So, full personal experience ko lang po ang i-share ko sa inyo. And take note, 2 months ko lang siyang pinag-eksperimentuhan and then yan na, nakuha ko na yung result. Pero bago pa po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa akin channel, please pa-subscribe mo po sa channel. Pa-like and share na rin po ng video na to. So yun po, maraming salamat. So yun na nga, bali kasi matagal na rin akong gumagamit ng Maya since 2021, mga ganun. And dati active po talaga ako sa kanya. So bali na stop lang ako maggamit sa kanya nitong 2025. I think buong 2025 hindi ko talaga nagamit yung app. Pero ay yung mga offer niya like pagpadala, yung mga ganun. Pero nagsisavings ako sa kanya. And yung savings ko, account ko sa kanya is continue, nandyan lang siya. So, bale, ngayong 2026, naisip ko lang, no, nasabi ko, parang gusto kong gamitin si Maya ulit para sakali tumaas yung credit limit ko sa kanya. Kasi matagal na yan siya na 7,500. Since pagka-offer niya talaga sa akin, yun na yun agad. Ang binigay niya na credit limit sa akin since 2022. Yun. Sabay yun sila ng personal loan, yung mga ganon. Sabay sila. So, 7.5 na po talaga. Ngayong 2026, kasi napasali ako dun sa group ng Maya, maraming nagtatanong, paano ba mag-increase? O mabigyan ng increase sa Maya Easy Credit. Maya Easy Credit kasi napakalaking bagay siya, no? Pwede mo siyang i-convert into cash, diretso sa wallet mo, sa PayMaya. And then, pambibili mo na siya or pwede mo rin siya i-bayad ng bills, QR code, sa mga merchants na tumatanggap ng QR code, pwede mo rin siyang gamitin as payments. So ngayon, ito na yung nakakatuwa na experiment ko. February, sinubukan ko talaga siya. Sabi ko, sige, simulan ko na yung aking experiment. From February, siya na ang ginamit ko pambayad ng aking SSS contribution. And then, ginagamit ko na rin yung pambayad siya ng bills. Like, kuryente lang naman ang ginagamit ko doon. And then, meron pang isang twist. Ginamit ko rin siya na pambayad kay Mabilis Cash sa through QR code. And pwede siya, guys, legit, pwede mo siyang gamitin. Pikit mata na ako sa interest kasi medyo mabigat, 7% din siya, pero okay lang kasi nga gusto ko siyang mag-increase. Ayun na, February, no, ginamit ko siya sa SSS contribution ko. And then nagamit ko siya pambayad ng kuryente. Yun. And then, yun, nagsisave ako sa kanya monthly. Hindi naman kalakihan kasi 5-digit lang yung ko sa kanya eh. And then, ginamit ko siya kay Mabilis Cash. So, February tsaka March. Ngayong April, ito na yung nakakagulat and tuwang-tuwa ako. Kasi matagal ko rin niya, parang nabisi ako ng mga nakaraang mga araw, ng nakaraang linggo. So, pag open ko noong April 17, nagulat ako, guys, sa bagong update ni Maya. Nakita ko doon, so parang, ano kaya to? Parang na-excite na ako kasi parang, syempre, nag-expect ka eh. Syempre, nag-experiment ka. Nag-expect ka talaga ng result. So, ayun na nga. Pagka-open ko ng aking app, nagulat ako, effective immediately. Sabi ko lang, totoo ba to? Pero hindi ko pa talaga siya tinitingnan. Pagka-open ko pa lang syempre sa wallet pa lang. Tapos, nakita ko agad yung notification. So, notification mo na ang inuna ko. So, yun na nga yung nagulat ako. Nakita ko, wow, effective immediately. Yung offer niya, naging doble. Yung dating 7.5 ko, naging 15. O, diba? Ganun lang pala kabilis. Yung iba, sabi nila 3 months nilang ginamit. As in, hindi ko talaga siya ginamit into cash. Ganun talaga yung niya.
So, ganun talaga ganun pala talaga siya dapat ginagamit. Hindi ko siya kinonvert into cash, which is pwede allowed naman sa kanya, of course. Pero this February and March, hindi ko siya kinonvert into cash. Ang ginawa ko, pinambayad ko ng bills. And guys, effective. 2 months lang, promise. 2 months lang. Dinoble ni Maya yung aking 7.5. Naging 15. O, tapakita ko sa inyo. Kaya lang, medyo mabigat siya, to be honest. Kasi pag ginamit mo siya, nakalagay din dito na, 7.49% yung kanyang interest rate. And, ayan, nagulat ako if, 15K na yung binigay ni Maya sa akin. Kaya, kung gusto nyo na tumaas yung credit limit ninyo, huwag nyo muna siyang i-convert into cash. Gamitin nyo siya as payment through QR code. Kung bayad nyo sa SSS, sa Pag-ibig, yung mga ganon. Mas madali siya, guys. Ang maganda pa sa kanya, ito pa yun Kung meron kayong mga loan sa mga lending apps, katulad ng Mabilis Cash, yung Cashify, kahit si Mocha Mocha na hindi na siya legit, charot. Sorry, Mocha Mocha. Close tayo. Pero wala na siya sa akin. Pero na-try ko talaga siya. Yes, guys. Basta may QR code, gumagana po siya. Pwede siyang gamitin. And nagamit ko rin siya pambayad ng kuryente. Yung mga bills na tumatanggap ng ganyan. So, pwede po siya. And yan, mabilis lang ang increase sa kanya. Malalaman ni Maya agad na ginagamit siya. Ganun pala ang tamang paggamit sa kanya. Kasi 2 months lang talaga, guys, napaka-effective. Nag-increase na siya agad. Dinoble ni Maya yung in-offer niya, binigay niya sa akin. Pero yun lang, ang iba dito, ginagawa nila, pinapaikot nila yan Yung hindi ako masyadong familiar sa kung paano siya gawin na pagpapaikot. Kasi pag ginagamit ko siya, binabayaran ko talaga siya ng buo. As in full talaga ako. Bago mag-due date. Ganito pa pala. Ang due date ko kasi is tuwing 25 and yung aking billing date is tuwing 10. So, 11, pwede ko na siyang gamitin. And then, ang ginagawa ko, bago mag-10, binabayaran ko na siya. Hindi ko na siya pinapaabot pa ng due date ko. Ganon ako lagi. Ganon ginagawa ko. Bago mag-10, binabayaran ko na siya para wala akong bill pagdating ng 11. Ganyan ako. Madalas ganyan ginagawa ko. Ayoko kasi yung mag-email na, tapos ito na yung bill mo, di ba? Parang makikita mo, ito na yung bill mo, tapos mga 1 week before ng due date mo, mag-email siya ulit, mag-message, ganun paalala. Ayaw ko yun, kaya ang ginagawa ko, bago yung aking end of billing date ko, is binabayaran, sinisettle ko na siya, and full ko talaga siya binabayaran. Once na ginamit ko, full ko po talaga siya binabayaran. And yun! Nakuha natin yung gusto natin and effective siya na ganun ang gawin sa kanya. In fairness, si Maya, dinoble niya. So, yun. So, kung meron kayong mga Maya, is credit, gusto nyo tumaas, ganito po yung gawin niyo. Gayaan niyo po yung ginawa ko, promise, napaka-effective niya. Yun lang, so ginamit mo siya. Medyo mataas kasi 7.49%. Pero kung emergency talaga, wala kang pambayad doon, pwede mo talaga siyang magamit. And maganda sa kanya, pwede mo siyang i-convert into cash. Kaya naman, talaga siya. Okay talaga siya. Hindi mo na kailangan ng trader. As in, diretso na sa wallet mo, di ba? Kaya alagaan po natin si Maya kung meron kayong katulad sa kanya. Kasi maasahan mo yan. Hindi mo na kailangan i-convert, tumakbo, maghanap pa ng mga trader para i-convert siya. As in, diretso na sa wallet. Ganon kabilis. And ganun kadali lang sa kanya. So, yun na yun, guys, for today's video. Sana may natutunan po kayo. And, yung lahat po ng sinabi ko dito, personal experience ko lang po yun. Gusto ko po yung ganitong ginagawa ko na sinishare ko po dito sa aking YouTube channel. Yung aking personal experience kung para para may matutunan din kayo through me. Parang ganon. So, yun po. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Ingat po kayo mga kabayan.